Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Ay, muli po, Monday na naman. Ang petsa po'y Mayo 4 na, no ha? Masayang Lunes, Nelson? Masayang Lunes dyan. Lunes na naman, Mayo 4, unang Monday po ito sa buwan ng Mayo. Samahan po ninyo kami, lalo-lalo na yung mga kababayan natin na nasa ibayong dagat. Alam namin, nami-miss nyo na ang Pilipinas. At nami-miss din naman namin kayo, ha? Kaya ano po ang inyong oras ngayon dyan? Ano man ang lagay ng panahon? Lagi kayong welcome sa Saganang Mamamayan. Ayan, marami pong mga earth-shaking news Naku po. na nangyari sa ating bansa ngayon. Oo. At meron pang literal na talagang earth-shaking, Nelson, ha? Ay, tama ka. Oho. Yung latest po na earth-shaking na balita sa Pilipinas ay itong magnitude 6 na lindol sa Eastern Samar. Ba, malakas-lakas yan, ha? Kanina lang itong mga bandang Alas 2 ata ng hapon. Oo, pasado alas 2. Oho. Naramdaman intensity 5 sa Can Abid, Oh. Eastern Samar, maging sa Dulag at sa Alang-alang sa Leyte Oho. at sa Gandara, Samar. Ay, ramdam na ramdam, ha? Pati yung mga nag-computer, tapos ito sa sari-sari store, oh. Pusa nga, yun. Takbo, eh. Intensity 4, so Abuyog, Palo at sa Carigara, Leyte. Oho. Labasan yung mga tao. Intensity 6 kasi, magnitude 6 eh, malakas. Magnitude 6, opo, oh. Magkakaroon ng pinsala yan kung may mga mahihinang gusali dyan. Oho. Intensity 3, natamdaman po naman sa Nabal, Biliran, Hernani sa Eastern Samar, Ormoc City, Hilongos, Albuera, Baybay, Bilyaba at Isabela, Leyte. Sa Sorsogon City, ganun din po. So, umabot ng Bicol? Umabot. Mula Bulusan, doon sa... Sorsogon. Ba, matindi, no? Malitbog, San Francisco, Hinundayan, Oho. at Sogod, Southern Leyte. Oho, nako, malawak-lawak yung nangyari na yan, ano? Intensity 2 sa Kawayan, Biliran, San Francisco, Cebu, Monreal at Esperanza, Masbate, at sa Prieto Diaz, Sorsogon. Tumawid pa ng dagat, Tawid ano? pa. Hanggang sa Albay dyan eh. Oh, Ayan, pati medyo Albay. Intensity 1 na lang, hindi na masyado. Pero yung yun. Albay, hindi naman, baka nun, dahil sa Mayon naman yun, hindi naman. Hindi eh. Tabaco Epekto Albay. pa rin nung ano, nung- Oo. ganun. Karkar, Liloan at Oo. Cebu City. Pati Santa Cebu. Maria, Davao Occidental, Pasig City, Iloilo, Aroroy, Oho. at Kataingan sa Masbate, Donsol, Sorsogon, at Maasin, Southern Leyte. Oho. Ganyan ka... So, Eastern Visayas hanggang Western Visayas hanggang Bicol Region. Ayan, no? Tingnan mo yung Ang layo nang inabot, mga ano? lugar na naramdaman po ang pagyanig na yan. Oho. So, hanggang ngayon ba, wala pang reported na pinsala o ano pa mang mga kaya nasugat ng mga kababayan natin? Wala namang inire-report pa na O pati yung mga batang umatak sa ano? nag-attack. Sa Dota. Dota ba yan o ano? May Dota pa ba ngayon? Parang luma na. Takbuhan eh, no? Oo. Ayan pa, oh. Mga Tambay eh, oh. bikers ito. Bikers, oh. Naku. Mapapatakbo ka nga dito, no? Walang duck cover and hold eh. Wala. Run eh, run. Oho. Oo. Buti wala si Donald dyan. Ayun, Donald Duck yan. Donald Duck! Wala. Ay. Ayun po, ang latest, ano ha? Talagang earth-shaking ang balitang yan. Pero mas earth-shaking at nakakatakot yung nangyari sa Mayon Volcano, di ba? Ayan. Sabado pala nangyari ito ng Sabado, hapon. yes. Sabado So, ng hapon. Kala ko nga kahapon lang eh. Interview natin si Director Bacolcol kanina, Sabado pala yan. Oho. Yun nga. Napakalaki ho kasi nung ibinugang abo. Ako nga akala ko kahapon, major eruption. Lahat naman siguro na makakakita dyan. No? Naalala mo kasi yung Mount Pinatubo, ganyan kalaki. Ganyan, yeah. So, Yung usok eh, di ba? tapos yung ano niya, yung alimbuka, maitim na, ito pala, ano pala ito, alikabok. Galing dun sa bunganga ng bulkan. Talaga ibinuga. Oh, yes. Ibinuga. Ang pagkakapaliwanag ni Director, kasi di ba, noong nakaraang mga ilang linggo,
naglabas ng lahar. Oo. So ito palang Yan yung laban, naiwan. Oo. nandun sa pinakabunganga. Aha. Pinakabunganga. So ngayon ay mainit. Nung ito'y kumbaga parang sinunok. Gawin ano, Para ibinuga. parang ibinuga. Kaya ito akala ng maraming tao ay major eruption na nangyari. Kumbaga sa sinaing, di ba, Jen? Oo. Minsan umaangat yung ano eh. Yes, so yan yung Yung takip. kaldero, yung takip. Oo. Kasi napuno eh, no? Yun. Yung butas na Oo. natakpan. Pero ito pala, Oo. karaniwang aktibidad lang ng alert level 3. Oo. Nagmukha lang malaki Dahil sa alikabok. dahil sa alikabok na ibinuga nito. Sa laki ng Nakakatakot daw ang nangyari. Dumilim ang buong paligid. Meron nga dyan, tumatakbo eh. Halos sinahabol ng alikabok eh. Ayun, yun nga. At pero tuwan-tuwa pa yung tumatakbo na yun, ano? Iba yung nakita mo sa video, tuwan-tuwa. Nagja-jogging. Nagja-jogging siya. Hinahabol lang daw siya ng alikabok eh. Pero pag inabutan nyo, nako, hindi biro yan, ha? Meron pang isang loko-loko, yung parang ginagawang parang snow, yung sinasabog yung vlogger ba yun? Hindi ko alam. Nakahubad damit eh. Nako. Tapos hinahagis, hindi niya alam, ano yan eh, di ba silica dust is tuberculosis. Oo, volcanocolocolocolocolosis yan. Pinakamahabang ano yan eh. Matindi sa sakit sa baga yan. Yan eh, meron pong mga tinatag na silica dust na kapag ka bumara sa ating lalamunan, ay mayroong maliliit na parang bubog yan. Pag pumasok sa baga mo, hindi po yan ginagawang mahirap laro. yan. Oo. Yan. Ayan. Marami hong mga bayan daw sa Kamalig at Ginobatan, kasamang Ligaw City, ang naapektuhan nitong pyroclastic density current. Oho. PDC ang tawag. Ha? Yes. Sa Maharlika Highway, sa bayan ng Kamalig, naging zero visibility ang daan. Yun. Zero talaga. At ayon kay Diego Mariano, OCD Deputy Spokesperson, yun nga, patuloy ang kanilang pagbababala na huwag pumunta dyan sa mga lugar na yan. Akalain mo talaga major eruption, Nelson, no? Oo. Yun nga. Pero sabi ng PBOX, hindi po, wala po major eruption. Effusive eruption pala ito. At nananatili po sa alert level 3 Ayun. ang Bulkang Mayon. Ibig sabihin, yung aktibidad niya, itong mga nakalipas na araw, ganun lang din. Oo. Ang kaibahan lang ngayon, yan, nagbuga Makapal po siya yung usok. ng makapal na Mga abo. alikabok. Ayan, no? Kung Yung mga tawagin nila sasakyan, no? dyan, uson. Oo. Uson pala. Pati si DPWH Secretary Vince Dizon ay personal na po nagpunta doon Napasugod na siya. para dun sa clearing operation at pag-inspection sa daluyan ng tubig. Yun. Oho. Alam mo ba na bukod sa mga kalsada, mas apektado po ang mga taniman? O yung mga agricultural products. Ay, yan na, oo. Sa ulat po, ito ay initial report pa lang, ha? 5 kalabaw at 2 baka ang namatay. Nako, malalanghap nila yan, no? Oo, hindi biro Kaawa-awa kasi ang kalagayan ng mga ganun yan. kadaming hindi ka makakahinga talaga dyan. Nakita mo dati nang naalala ko yung pumutok yung taal, ang una na apektuhan, kabayo, yung kambing, yung mga alaga. Kasi siyempre, hindi naman nila alam, no? Sumisinghap-singhap lang yung mga yan. Hindi nila alam, buhangin na pala yung sinisinghap na. Ito pala, oh. Oo, yan daw po yung nangyari sa barangay Anuling sa bayan ng Kamalig. Nako. Yan ang nakapanghihilakbong larawan ng mga magsasaka natin. Bukod sa mga alagang hayop, binalot din ng makapal na abo ang mga palayan. Nako po. Pati na yung pananim. Oho. May kasamang bato at buhangin. Nako po. Oho. Sa Miisi, bayan ng Daraga. Hindi mo naman pwedeng hugasan yung dahon ng palay. Hindi Diba? po. Isa-isahin mo yun. Ako, kahirap naman yan. Kahit isprayan mo ng sprinkler yan, di kaya. 55 barangay daw ho sa Albay ang apektado ng ashfall. Oho. Grabe. Ayan. Kasi ang balita kahapon, parang kinausap yata ng Pangulong Bongbong si Governor Rosal. Sana makausap natin si Governor Rosal para nang sa ganun malaman kung ano ang mga hakbang nila ngayon dyan at ano ang binilin sa kanya ng Pangulong Bongbong sa kapakanan po ng mga taga-Albay. Di ba? Kaya nga. Ito, yung ano ang ayuda ngayon, meron pa ba silang pondo para sa mga ganitong sitwasyon? Baka ubus na, ano? Ang sabi pa naman ni Director Bacolcol, ito'y pwedeng tumagal ng 1 hanggang 2 buwan. Oo. Di ba? Paano mo papakainin yung mga tao na yan? Oo. Oh. Ito yung binabanggit mo. Inaatasan po ng Pangulo Ayan, ang yan. rapid deployment. Oh. Yan Rapid ho. deployment Rapid, mabilisan. na. Oh.
Ayon sa palasyo, ito daw ho'y para ingatan ng public health, matiyak ang kaligtasan at patuloy na madadaanan ang mga karsada para sa essential services. Ba? O si Pangulong Bongbong pa na nag-repack na rin ata ng ano yun. Oo. Oh. Namahagi daw ho ng N95 mask ang Department of Health. Oh. Naglatag ng mobile clinic Yan. para sa mga nahihirapang huminga. Saan to? Repacking station ba ito ng Sa DSWD? DSWD ito. Sa Pasay? Oh, wala no. Akala ko ba may sakit? Nagsagawa rin ng water spraying at ash clearing operation Oh. ang Bureau of Fire Protection sa mga apektadong lugar. Yan. Habang 300,000 food packs naman ang naka-standby mula sa DSWD. Oh. Ayun yung pinakita kanina. Ayan. Ano sabi mo? Walang sakit? Akala ko sabi nila may sakit. Nagre-repack pa pala eh. Ah, Paano sabi may sakit ng Pangulo? mukhang may sakit ngayon ay si Jason. Nakalabas na. Nakalabas na. Kasi inaresto di ba? Oo. Noong, kailan ba siya inaresto? Gabi ng Huwebes no? Webes yata. Oh. Oo. Tapos kinabukasan, holiday. Naku po, tapos ang nakalagay pa sa arrest warrant, No, non-bailable. Ikaw ay kakaba-kaba. Magkakaroon ka na ng anxiety, Yes. depression, sakit sa puso, lahat na. Alta presyon, lahat na. Eh, sa edad niya. Ay, oo. Ano yun, Huwebes, gabi, Oh. Biyernes, Sabado, Linggo, 3 araw hanggang ngayon, buti pinayag Nakalayan ka na. magpiyansa. Talaga sinadya lang ata na ano. No? Ganun no. Alam mo, Jen, sa tagal-tagal nating nagko-cover ng mga ganyang inaaresto, ibinawal na ng korte yan eh. Na maglalabas ka ng arrest warrant, kinabukasan weekend, Yes. So, tapos hindi makapagpiyansa yung tao, di ba? Ewan ko kung paano dapat gawin dyan ng abogado ni kasi Jason sa ano? Attorney Tolentino yata ano niya. Dapat ireklamo niya yun. At saka ngayon dapat mayroon ng piskal na naka-duty sa Kagad. munisipyo kahit na holidays. Yun nga. Para masikaso kung may piyansa. Kasi ano naman yan yung bail bond eh. Oo. Magbe-bail bond ka lang Kaya naman. lang, Jen, pagka ikaw, nakita mo, no bail, Ayun, oo. unbailable. Non-bailable. Bilang abogado, ano ka muna mag-iisip, paano ako magpapiyansa dito? Ang Di ba? pagkatalunan ngayon, cybercrime pala ito. Bakit? Ang alam namin eh. Oh, bailable ito, but no bail? So parang talagang, ito ano ko lang naman, kung ano ka, opinion ko lang, Oo. baka sinadya talaga para mahintay mo yung Lunes. Hinaras Dahil kakausapin mo yung judge, di ba? Yes, Ano ba ito, bailable o non-bailable? Oo nga. Yan po naman kasi ang ipinagpapaunan natin noon. Oho. Kasi baka nga ho napainan di ba? Yung ang tawag doon na napatibong, Yan. na hinainan ng maling impormasyon. Naglalabas agad ng mga ganyan. Ano? Nilabas ninyo. Oo. Yun ang sinasabi natin. Dapat magiging maingat po tayo. Ay, pakita nga natin larawan ng Pangulo doon sa nagre-repack. Direct, Tingnan mo ako, may sakit. sasabihin nila, may sakit. Tapos sabi, yan o. Oo. Bigay pa ng bigay ng instruction kay Secretary. Baka AI yan. Hindi, may lumalabas eh. Clone yan, clone. Tignan nyo yung laki na, lahat na ng tenga, buhok, mata, pilik mata. Oo. Oh. Hindi, kasi yun yung sinasabi natin. Pati daw ngayon, komunist daw ang mukha. Maging maingat po tayo. Kasi Ay, oh. baka akala ninyo ay makakapuntos kayo. Oo. Ayun pala, talagang pinapainan kayo ng mali. Ayan. Di ba? Para magkaroon sila ng dahilan. Para ma-aresto kayo, di ba? Yan, ganyan ang nangyari kay Jay. Oo. Oh, di ba? Maging aral po sa atin yan. Ha? Ayun. Kaingat tayo, lalong ganyan, kalusugan ng Pangulo pinag-uusapan eh. Constitutional kasi yan eh. Di ba? Hindi gawang biro yan eh. Oo, tama. Di ba? tama. Bagamat marami pong nagpapakalat sa social media na ganito, ganyan, etc. Eh, sa ganito pong talastasan, sa media, na gaya natin, Nelson, mahirap nating sabihin ganun. Yun yan. Oo. Pero naman sa NBI, dapat maging aktibo rin tayo sa panghuhuli ng ibang mga ng fake news. Ayan, oo. Lalo na yung gumagamit. Alam mo ba ngayon, Jen, ako may nakita ko kanina sa Facebook eh. Na ano daw? Ini-screenshot ko nga kasi baka biglang mawala. Ang Pangulong Bongbong Marcos Ay, kasama si Mayor Vico Soto. sa Pasig. Oo, Nakumbisi na, tatakbo ng presidente. Hindi. Ha? Nag-a-anunsyo sila, magkatabi sila, ha? Oh.
nag-aanunsyo sila na nagpapasalamat sila dahil meron daw isang platform na nakakatulong sa libu-libong Pilipino na ikaw ay kikita. Muntik na rin ako maloko dyan. 229,000 pesos per week. Magtakay mo yan? Oo. Tapos gamit video ni Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Katabi si Mayor Vico Soto, nagsasalita. Nag-endorse. So, pati buka ng bibig, pati boses, lahat. May logo. Kopya ang kopya eh. May logo pa nung isang news organization. Yes. Tapos nakalagay advertisement. Oo. Naku, dapat to, May mga nauna pa yun, si RSA eh. ayun, yun Diba? nga. Oo. Ngayon, pati Pangulo nang ginagaya. Ayan, oo. Baka naman kasi dapat, Yan bang ganyan, di kayang pigilin ng ano yan, ng DICT? Halimbawa, ng CCCIC. Di ba? dapat to gawin nyo ng ano. Kasi may maloloko ito eh. Ayun na nga. May maloloko po ito. Parang ako nga Nelson parang 4 na nag-send sa akin. Diyan, totoo ba ito? Yun. Tinatanong lang kasi, Oo. parang minsan daling araw mag-detect. Kaya ka tinatanong kasi hindi nila mawari kung totoo. Kung totoo, kasi baka sila Oo. makakumbinsin din eh. Kasi mukhang dito ay maliit na pera lang ang ibibigay mo. Oo. Maaari ka kumita ng, biruin mo 200,000 kada linggo? Ibang takin mo yan. Oo. Patas papito-pito ka lang daw. Pataas-taas pa kuya-kuya ka lang. Pabanjing-banjing ka lang. Kikita ka ng ganyan. Di ba? Dapat siguro maging active dito ang NBI. Oo. Para naman hindi kayo napagsasabihan na ang kinukuha nyo lang ay yung mga yung mga bumabatikos sa gobyerno. Bumabatikos, Kasi yes. ito, hindi nga ito bumabatikos, pero inilalagay din nitong mga taong ito sa kapahamakan, hindi lang mga Pilipino. Oho. Pati yung dangal ng Pati palasyo. mukha ng Pangulo ginagamit di ba? Kung cybercrime yung ginawa ni Jason Sa, Mas lalo. kasi mas yan, lalo ginagamit talaga sa panluloko, Pangulo. Scam pa. Scam yan eh. Scam eh. Di ba? Pero di ba dapat binadown din ng ano yan, ng platform? Hindi. Alam mo, platform nga, tanggap ng tanggap. Ganun ba? Hindi, pero pag nakita, halimbawa, ikaw Facebook ka, YouTube ka, Instagram ka. Hindi ko nga maintindihan Di ba? no? Pag ganyan kasi, imposible namang ang Pangulo ba? Oo. Down mo na kaagad yan, fictitious yan, kaduda-duda. Bakit napakaluwag nila tumanggap, di ba? Tsaka tumatagal ng ilang araw. Oo. Di ba? Totoo yun. Tsaka ganito pa. Then, na-down ngayon. Oo. Magpapalit lang ng pangalan eh. Oo. Up na naman eh, di ba? Yun na nga, yun na nga. Oo. Mantakin mo sa isang, mapapansin mo, nakatag doon yung marami ang send. Siguro, share, oo. yung share niya, ibig sabihin, kung ikaw, tayong dalawa, nakakaintindi, ay kung yan ay 1 milyon na pinadalhan, Marami yan. may naloko 100 Meron sa yan. 1 milyon, di ba? Oh. Tsaka hindi naman mag-sponsor yan hindi mag-a-ads ng alam nilang walang... Ay, ibig sabihin, nagbayad ba sa ano yan? Naka-ads nakalagay Hindi, sabihin, alam mo, matutukoy mo kung sino nagbayad yan. Pagka inano mo sa... Inimbestigahan mabuti? Siyempre, may paper trail yan, di ba? Oo nga, kasi may nagbayad. Sino nagbayad? Oo. Di ba? Oo. Mas maano yan, mas matindi yan kaysa sabihin mo may sakit ang Pangulo. Oo, mas matindi ito. Di ba? Oh. Sino nga pa pangalan director natin ng NBI? Si Alfredo Lim. Hindi, wala. Wala na ba si Alfredo Lim? Wala na si Si Wikoko. Oo nga, tama. Wikoko. si Wikoko. Melvin Matibag ngayon. Di ba si Jaime Santiago? Hindi, kapapalit lang niya kay Jimmy Santiago. Hindi ba matitibag-tibag si Attorney Matibag? Ay mukhang tinitibag ngayon. Sa halip kasi magtrabaho, mukhang napapaaway ngayon si Atty. Matibag. Naglalabasan yung mga lumang video, lumang recording. Binalikan pa, pati, Nako. yun ba kay Sabio, yung away niya, dati na ba yun? Dati yata yan Dati na ba yun? Luma na. At tapos meron pa siya nung tinatanong ni Pacquiao naman sa usapin doon sa Senado naman ata, pati yun, naglabasan Mukhang luma na rin yun. Tinitibag si Atty. Matibag. Mukhang hindi matitibag, ha? Oo, mukhang matibay Tsaka mukhang may trabaho ina-assign sa kanya. Dapat kung talagang mahal nyo ang Pangulong Bongbong, Yan ang talagang tugay-gaya natin yan. anuhin mo na itong mga nagpapakalat ng video niya. Oo. Di ba? Kasi baka may maniwala Di ba? Oo. Pati si DICT, di ba? Secretary Henry Aguda sa PNP po. Yan ang dapat nating Tsaka kung ako diyan, Nelson,
pagpapaliwanagin ko yung Facebook, yung sana yung platform, ipaliwanag nyo nga ito. Tawagan nyo yan. Ba't hindi nyo dinadaw yan? Diba? Bakit nyo inaprobahan? Ayan, oo. Gaano ba kadaling magpa-advertisement, magpa-ad sa Facebook? Sa atin lang, di ba, sa ganito media, tsaka may tinatagdang ad board eh, di ba? Meron. Advertisement board. Na tinitingnan yung content mo, tapos sa atin lang, bago mo ilabas yung internal natin, di ba? Napakahigpit. O ano ba yung sinasabi niya? Baka may ganito, may ganyan, ano ha? Eh, sabihin sila, approbahan, wala man lamang nakalagay kung anong content. Mukhang wala eh. Gano'n? Oo, Tanggap lang ng tanggap? Ang dami. Maraming lumalabas ngayon. Bagay, pati nga ngayon may mga gadget pa ng mga laruan na pang malalaswa eh. Yes. Di ba? Lumulusot pa rin dyan eh. Oo nga. At matagal na yan, ha? Ayun, yun pala, Ginamit na yung mga artista dyan eh. Oo. Di ba, si Dr. Willie Ong, ginamit na dyan. Ayan, mayroon pang ano. Dapat yun ang dinadaw, tapos talagang sinusubano natin yan. Kung mayroon naman palang kaparaanan, para yan ay mahuli, di ba? Magagawa yan. Kaya naman dapat. Kaso hinahabol nyo si Jason Sam, tanda na yung tao, kawawa. Yun nga. Maawa ka rin. Maawa. Nakakaawa din naman. Yun. Minsan, Sa kanyang kalagayan gano'n Yung dating sikat na sikat, matipunong matipuno. Ngayon boses na lang ang matipuno eh. At saka parang may hinanakit siya eh. Sa isang post nakita ko eh. Sabi niya, parang nasa na yung mga supporter ko. Ngayong may problema ako. Pati ata nananawagan doon sa mga pamilya Duterte, paglaban doon sa meron. Totoo ba yun? Hindi totoo. Hindi totoo. Mukhang bait din ata yun. Di ba? Mukhang sabi naman niya nung naintindihan ko yan, ganyan talaga. Wala tayong magagawa. Mukhang alam naman niya yung mangyayari sa kanya. Oo. Di ba? Bilang isang batikang broadcaster, ganun talaga. Sabi naman ni Atty. Matibag Jen, totoo yan, yung mga kumakalat na recording? Oo nga. Yung nagmumura siya? Yung ba yun? Yung I will not deny na nangyari yun. Ah. Oo, pero yan daw ay nung 2020 pa. Matagal na raw silang nagkaayos ni Mel Sabio. So totoo pala talaga. Akala ko pa naman, AI lang yun. Audio recording kasi parang nagtawagan sila, di ba? Ni-record nung isa. Ni Mel Sabio. Pero matagal na, 6 years ago pa yan eh. At naniniwala si Atty. Matibag na politikang motibo sa pagpapakalat ng recording. Ayan. Ayun. So okay na sila ni... Oo, pati kasi Sabio nagre-reklamo, ba't ipapakalat yan? Luma na yan. Nagkalat kayo, biglang hinay pa no? Talagang... Nagbubura. Wala, maayos na daw silang dalawa. Oo. Pati nga yung lumang video nga, sabi ko nga sa yung tinatanong sa ni Manny Pacquiao, senador pa si Pacquiao biglang nabuhay yung video na yun. Luma na rin ngayon. Pero ako, balikan ko yung punto na yung nagpapakalat na ginagamit po ang boses ng Pangulong Bongbong. Video, pati video. Yung video na naghihikayat po na mag-investigate sa ganyan. At kikita daw po. Pero biruin mo, nagsimula sa mga artista. Yan. Sa mga hindi masyadong... ngayon, pati ng presidente ng Pilipinas, Jen, kung sa ibang bansa nila gagawin yan, halimbawa, ginawa yan kay Donald Trump, ay, nako. sa kaya pupulutin niyang Facebook na yan, di ba? Buong puwersa malamang ng CIA, pati Pentagon, malamang. Wag niyo pong patagalin ito kasi baka nga hanggang tumatagal may mabibiktima eh. Yun, lalo kung yan ay nakaano sa abroad pa, no? Wala kang kamalay-malay. Ang pangulo pa na namin nag-aanyaya na namang invest tayo na ganito. Ayun pa, oo nga. Kung dito lang local, baka kaintindihan tayo. Paano kung yung mga OFW napadala niya? Mukhang yun nga yung audience, ang target nila ha? Kasi ganun? English eh. Ay, English. naku po. English. Pati yung boses, kopyang-kopya, tsaka yung bukan ng bibig. Talagang in-AI. Oo, in-AI. Ayun. Hindi ba pwedeng ang gawin ng mga ito, yung kayo po dito, tutulong po natin sa naapektuhan ng kalamidad, naapektuhan po ng pagputok ng mayon, etc. Dapat ganun eh. Pwedeng yun na lang ang natin, di ba? Palaganapin siguro natin. O kung kayo po ay nakasinghot halimbawa ng volcanocarcinosis or silica dust, kung ano pa man yan. Ito po dapat yung gawin, etc. Di ba? Mga health tips na makakatulong sa ating mga kababayan. Yes. Kaso, wala po, puro... Ay, nako. Anyway, Nelson, mamaya, pag-usapan natin yung nangyari sa Kamara de Representante. Okay ba yan? Alam ko yung nangyari dyan eh. Mamaya. Nagano sila. Nagsama-sama at sinabi nilang... Kumanta.
mag-focus tayo sa mga biktima ng mayon. Ayan, tama yan. Oh, yung nabiktima ng kalamidad, yung nagugutom. Pati yung Naghawak kamay na silang lahat. hawak kamay. Wala mo ng politika. Yun! Kumanta ng sama-sama Nating harapin. Sana, yun ang sinabi, no? Ganun yata eh. Ay, naku. Abangan ninyo. Ay, kapag ganyan papalakpakan natin at kakamayan natin isa-isa. Ba, may PPA na ulit tayo? Okay na ito? Okay na? PPA? Yun, na-miss natin ito, ha? Paalaala mula po sa Philippine Ports Authority o PPA na walang anumang transaksyon ng PPA pagdating sa mga delivery package na di umano'y kailangang bayaran muna bago makuha sa mga pantalan na sakop ng nasabing ahensya. Hindi sangkot ang PPA. Ulit, hindi po sangkot ang PPA sa anumang uri ng illegal, scam na gumagamit ng pangalan at logo ng nasabing ahensya. Maging mapanuri at mag-ingat sa mga transaksyon na inyong gagawin via online at huwag maniwala sa mga mapagsamantalang scammer na gumagamit ng pangalan ng empleyado ni PPA o mismong si PPA General Manager Jay Santiago at ang logo ng PPA. Yan peki po yan, hindi po yan totoo. Huwag kayo maniwala dyan. Yan. At kayo ho ba'y maglalakbay? Sarap daw bumiyahe ngayon sa mga dagat, ha? May paalaala po ang PPA. Panoorin po natin. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Ito na. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo-klak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pong lumabas, pwedeng-pwede ho kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold Mobile. Mahigit 50 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino, subok sa tibay, siguradong kalidad.
Kung maayos na pahinga ang usapan, iisa ang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayon, salamat po, Silent Bed. Teka lang, ano na bang latest sa Senado? Kasi ang balita, Sabado at Linggo, Nelson, Oo. sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso, Oo. bubunga daw agad si Senador Pampilo Ping Lacson, ang ating Senate Pro Tempore. Anong gagawin? Magpi-privilege speech daw ata Ba? yung kanyang chairman's report Aha. ng Blue Ribbon Committee. Tungkol dun sa kung ano nang nangyari. Oo, meron daw atang mga ibubulgar. Aba, Meron daw atang breakthrough dyan sa flood control scandal na yan, Nelson. ganun ba? Yes. Kaya lang. Oh, Ayun. Teka, ha? sino yun? Si paring Utol yun, Oo, Utol. wala pa eh. Mula pa kanina dyan, Wala, alas 3 ang simula Oo, nagsimula na kanina, pero yung mga naka-agenda lang ang binasa isa-isa. Ganon. Yung mga referrals ng Okay. mga sa bawat komite. Oho. Ah, Kasi surprise to baka mabigla, tatawagin bigla, di ba? Malaman natin. wala pang nagpi-privilege speech. Oh, ako na, interviewan ko na. Sige. Standby pa rin, no? Standby, Standby all all units. units. Oo. Alas 5 na, di ba? Aha. Ay, pero bagay sabi lang, hindi daw ngayon bukas. Baka nga bukas. At kung hindi raw bukas, baka Wednesday. Baka nga Wednesday. Ayun, at kung hindi pa matuloy ng Wednesday, baka Thursday na yan. Baka nga Thursday. Pag hindi pa wala pang Thursday, baka hindi naman talaga, Nako. hindi talaga. Pero pinasabik tayo Tsaka Diba? si Manong Chavit Jen, mukhang hindi na makahintay eh. Si bakit ano nangyari kay Manong Chavit? Hindi na siya Nagsenador na siya ngayon? Pupunta na ba ng Senado? hindi na siya makahintay. Siya nang naglabas ng mga dadalhin niyang dokumento. Ito sabi niya, ito yung mga ilalabas kong mga ebidensya dyan eh. Hindi kasi nung ipatatawag na siya, nasuspend Yes. Hindi matutuloy kasi pahuli-huli daw siya Ayun nga. Wala daw siyang isunimiting affidavit, kaya tuloy nangyari, hindi na nagpatawag ng Blue Ribbon Committee hearing. Kaya nga ang ginawa ni Manong Chavit kanina, mukhang hindi naman ako haharap dyan. Ito, Ganon? ang... Nag-expose siya? Mamaya, Nelson, ano ha? meron Sige. siya na tinukoy na mastermind. Ha? Sige, mamaya, balikan natin yan, ha? Tanggapin lang natin itong report. Clearing relief operation isinagawa daw po sa mga apektadong barangay sa Ginubatan, Albay at iba pang update sa Bulkang Mayon. Makakausap natin si Eddie Ohano, ang ating correspondent sa Albay. Eddie, maray na hapon. Padi, Maray na po. kamusta naman kayo dyan? Okay naman po. Saan ka sa Albay, Padi? Sa Ginubatan po. Ginubatan. Yan. Kamusta? Apo. Ang Ginubatan? Medyo maabo po. Medyo maabo. Sige. Kamusta ang report mo na yan? Yung mga nakuha mong balita dyan, Eddie? Apo. Dahil sa matinding abo na ibinuga ng Bulkang Mayon noong Mayo 2, naapektuhan ang halos buong bayan ng Ginubatan. Ayon sa ulat ng Albay Provincial Information Office, umabot sa 39 na barangay sa 44 na barangay sa bayan ang nabagsakan ng abo. Kaugnay nito, simula pa kahapon hanggang ngayon, ngayong araw ay sinagawa na ang clearing operation sa mga kalsada ng mga barangay na lubhang naapektuhan ng kalamidad. Gamit ang mga lorry trucks, nagtulong-tulong na ang mga personahe ng Bureau of Fire Protection ng ilang bayan sa pagsasagawa ng operasyon. Nagpadala rin ng mga water trucks ang lalawigan ng Sorsogon upang tumulong sa pamamahagi ng tubig sa mga apektadong barangay. Samantala, kahapon ay namahagi na ang Department of Social Welfare and Development ng mga food packs sa 6 na barangay na malapit sa sentro ng bayan. Nagbigay din ngayong araw ang lalawigan ng Sorsogon ng kabuuang 5,000 food packs sa 7 barangay sa Mayon Unit. Para sa Saganang Mamamayan, ako si Eddie Ohano. Eddie, yan bang Ginubatan? Gaano kalayo yan sa mismong bulkan? At ito po ay nasa 13 kilometers po. Malapit lang. 13 kilometers. Nung pumutok nung Sabado, umabot ba sa inyo yung lahar? Yung asphalt? Asphalt po, umabot po sa amin. Oho.
Anong ginawa ninyo nung umabot sa inyo yung mismong yung aspol? Ang iba po ay inaabutan ng pagkuha ng aspol ay nagsinilong na lang po kami. Ayun, oho. Tapos, Medyo makapal po kasi yung abo, mga 2 hanggang 3 sentimetro yung kapal ng abo na ibinuga. pero sa mga sandali ito, habang tayo nag-uusap, makapal pa ba ang yung aspol o wala na? Manaka-naka na lang po yung asphalt dito sa lugar namin. Oho. Kamusta ang aktibidad ng Mayon ngayon? Medyo tumahimik po ng konti. Tumahimik. Pero Pero, medyo minsan nararanasan pa rin po namin yung medyo may mga tremors po. may mga paglindol pa pala, no ha? Meron po. Oho. Kamusta naman ang pagkain nyo? May mga supply naman kayo ng pagkain? Kanina po nabigyan kami ng relief galing sa Sorsogot. Okay. Ayun, At sige. Mukhang masaya ka naman, Eddie. Di okay tayo. Masaya din kami rito. Ano ha? Mukhang wala namang problema no? Okay naman po. Ayan. Kapit lang, Eddie. Ano ha? Eddie, salamat ng marami. Magandang hapon sa iyo. Yan po si Eddie Uhano, ang ating correspondent sa Albay. Mukhang wala namang problema. Masaya naman si Eddie, no? Ayos na. Ibig sabihin, hupa na. Ayun. Hupa na yung kaba Baka naman sana yun sila doon. Hupa na yung kaba. Wala Ayun. na eh. Hindi katulad nung isang araw. Siguro na-realize na pangkaraniwan lang pala yun. Medyo... Saka sabi mismo ng PBOX hindi po ito major eruption ha. Yes. Pero ito ay matagal. Yun. Aabot daw na 1 hanggang 2 buwan. Pero sabi niya sabi ng PBOX, mas okay na ito kaysa major eruption. Yan. Kasi yung aspol daw ata, medyo mabilis naman mawala ito. Yung major eruption, mukhang malaki damage. Malaki ang magiging damage. At nananatili po yung permanent danger zone, ha? Yun. Sige po, magandabay pa tayo. Si Governor Rosal. Sige, puntahan natin. Nason, ano na sa nabe? Ano tayo? Kongreso muna tayo kay Manong Chabit. Si Manong Chabit kasi ay nagsabi niya, ang mastermind niyan eto Ayan Tapos pinakita niya. Sino daw? Mamaya. Sige. Puntahan muna natin yung Kamara de Representante. Sa Kamara naman, mga kababayan, matapos pong sumabog, magpa-alburuto ang Bulkan Mayon, at yung presyo ng gasolina dyan at diesel, tataas na naman bukas, ha? Yes, may taas na ilang piso. Balik na naman sa pagtaas. Yung dalawa. Oo. Gas lang ata medyo bababa. At doon naman sa Strait of Hormuz ay hindi pa tapos ang Tension dahil ang gusto ng Amerika dyan ay i-escorta na yung mga na-stranded. May mga magkakaibang report no? Oo. Pero ayaw mo ko, sabi ng iba, na-monitor ko sa wires, sabi okay na raw. Pero kayo ng umaga, sinabi, hindi pa rin daw okay, hindi pa rin nagkakasundo yung magkabilang panig. Ang gusto ng Amerika, nag-initiate po ang United States ng Project Freedom. Ayan, Project Freedom. Ito'y military operation na mag-escort sa mga stranded commercial shipping vessel sa Strait of Hormuz. So ito yung mga nandun na. Kumbaga, naka-atraka na sa dagat. Hindi makalabas. Ang gagamitin dito, base sa US Central Command, ay 15,000 troops. Teka lang, sino ba humaharang? Yung US ba, Iran? Kasi nung nakarasabi, hinaharang ng US. Naval blockade. Ganito ang gusto nila mangyari. Yung mga stranded, i-guide ng US troops. Okay. 50,000 troops yan. Oo. Merong kasamang mga guided missile destroyer. At may mahigit 100 aircraft. Para daw ma-restore ang commercial navigation. Okay. Pero mananatili ang active naval blockade. Ng US. Doon sa mga port ng Iran. So pagka sinabi mo na US, stranded kami rito, tulungan mo kami makalabas, gagamitin yung Project Freedom. Magpapadala sila ng tropa. Yung mga nandun na, i-deploy doon. Tapos, ang problema dyan, ang tugon dito ng Iran,
Ang sabi ng Iran, Oh. anong kalguluhan ito? Oho. Ang Strait of Hormuz ay kami ang may kapangyarihan diyan, kami ang may jurisdiction. Ah, At may okay. babala ang Iran na any foreign military forces, lalo na kung ang sasabihin nila ay US military sila o sila ay igagayad ng US military, will be attacked Nako. if they enter the waterway without prior coordination with Iranian forces. Ayun, so aatakihin nila ng Iran kapag walang paunang pasabi. Aha. So, pagka ikaw yung may barko ngayon, Oo. diba, stranded ka, Oo. diba, nagpaalam ka sa US, tulungan nyo kami rito. Sasabihin nung dito, nagpaalam ka ba sa amin? Dalawang paalam So yan. dapat parehas ka nagpapaalam At pala. kailangan dalawang panig pumayag. Okay. Kasi kung isa lang, delikado ka. Di ba? Yan po ang sitwasyon ngayon. Oho. Ibig sabihin, hindi pa siya. Hindi pa rin, pero parang hindi natin malaman kung mas maganda ito o mas malala. So ano pa rin, ano? Pero ang gusto ko malaman kasi, meron na ba tumatanggap na insurance Hindi ko doon alam. sa mga barko? Hindi ko Kasi alam. yun ang unang-unang worry ng mga tanker eh. Bago lumayag. Kahit magpaalam ako sa US, magpaalam ako sa Iran, kung wala akong insurance, yung mga insurance company naman natatakot. Baka mamaya hindi umalaman kung sino nagsasabi ng totoo sa part ng Iran at saka ng US. Tama. Kung nasa gitna ka na ng dagat, nako. Ngayon, kung ako naman na may-ari ng tanker, Nelson, hindi ko naman papaglayagin yung tanker ko kung wala naman ako insurance. Oo naman. Ubus ang pera ko dyan. Oo. Di ba? Kasi pagka na-aksidente yan, di ako magbabayad doon sa, sa principal ko. Yes. Oh. Delikado. Oh. Kung halimbawa naman ininsured ko yan at nagkaroon ng aberya yung tanker, ubus din ang pera ng insurance company. Oh. So, yun muna ang naresolba. Yun. Dapat muna maresolba kung okay na ba yung mga insurance company, kinukuha na ba sila? Oh. Kapag hindi na ayos yan, tatawagin ko na yung natin dito. Stronghold. Ipapa-issued ko na doon sa... di ba? Oh. Parang ayaw mo yata doon sa Stronghold, Nelson Kasi yung kotse mo ata naka-issued sa Stronghold yun di ba? Bawat rehistro. Tama. Oo. Hindi yata, iba yata ginagamit. Ay, iba ba kayo? So, hindi pa rin natin masasabi totally open na ang Strait of Hormuz. Yes. Hindi pa rin. Hindi pa, mahirap pa. Oo. Mahirap pang magpakasakali. Kaya pala ang sitwasyon daw po ngayon sa world market, nung Biyernes, 107 US dollar per barrel. Mas mataas po ito doon sa dati na umabot na ng 92. Kaya tayo nag-92, bumaba ng 20. Yes. Tapos sa sundan na another 20. Pero ngayon, tumaas ng 2 piso hanggang 3 piso kasi nga umabot na naman sa 100 mahigit USD per barrel ng crudo. Kaya yan ang magiging epekto ngayon yan. Pero sabi naman daw po ng DOE, mukhang hindi naman natin agad ibabagsak ng todo-todo. Kasi meron daw tayong anong tawag doon? National Energy Emergency. Yes. At dahil dyan, Oho. nagpulong-pulong po ngayon sa House of Representatives. Pinag-usapan ng Strait of Hormuz. Oo. Sabi Kasi sa nila, dami ng problema natin, so doon na sila ngayon. hindi na, sabi nila, Oh. itong impeachment na ito, ibabasura na natin ito. Yan na! Hindi na natin kailangan ng impeachment dahil ang dami yung problema ng taong bayan. Yun ang tututukan natin. At ang bilang mga kinatawan ng mga mamamayan, ng mga mahihirap, unahin natin ang kapakanan ng mga mahirap. Yan na, Huwag sinasabi na ko. nating ubusin. So nagising na sila sa katotohanan. Nagising na sila sa katotohanan dyan. Sino may sabi yan? Sino yan? Ang may sabi po nito Sino yan? ay nagising din, Jen. Kasi natutulog ito nang sabihin. Ang ganda ng saya ni Kong Jerbil. At nang magising siya, Kwelyo pa lang, ha? napagtanto niya, Jen, na hindi pala totoo yung kanyang nakikita. Ganun? At ito'y isang panaginip lang. So tuloy.
Dahil ang katotohanan ng magising siya ay inaprubahan na po ng House Justice Committee ang Articles of Impeachment at ito po ay nirepair na sa plenary. Ayun. Oo. Abagay, na-expect naman natin. Nung Ay, wala. Parang Thursday, 53, di ba? Ngayon, naging 55. 55 na members. Yes. Unanimous, bumoto, pabor para aprubahan ang committee report Oho. na may probable cause ang impeachment. Oho. Ibig sabihin ito po iaakin na sa plenaryo at maaari ng pagbotohan kung Ayun. kailangan iakyat ng Senado. Oho. So sabi nila, anong mayon-mayon? Anong mahal ang bilihin? Mahalang gas ngayon. Anong mahalang crudo? Anong mga representative kami ng mga mahihirap, yung mga naghihirap? Wala kayong pakialam sa inyo. Tuloy ang impeachment. Nako, yan na. Oo, ito ang pinaka-importante sa aming karir. Yan na. Ang bumoto rito, pabor sa impeachment. Kahit pa magkanda gutom-gutom kayo dyan, matabunan kayo ng laar. ng laar, kayo man ay Oh. malindol, Oh. impeachment ang aming unahin dahil ito ang pinaka-importante. Yun Dito uunlad ang Pilipinas. Yun lang. Dito tayo magkakaroon ng isasaing. Naku Dito po. tayo mabubusog. Naku po. Dito tayo magiging number 1 na pinakamayamang bansa. Inaku po. Pag itinuloy natin ang impeachment. Inaku po. Yan po ang parang sinasabi nila. Ganon. Dahil Indirectly. priority, di ba? Oh, yun na nga. Pagka tinignan mo kung anong priority, Mukhang may problema tayo. di tingnan natin. Hindi, pero ako sa tingin ko, Nelson, yan bang 53, yung sabi mo, 55. 55. Pagka nagbotohan ba sa plenaryo, wala kayang babawi dyan? Abay, pagka binawi nila. Kasi ang pinag-uusapan dyan, hindi ito 53, 55, sa'yo 55 na. Oo. Talagang walang nag-abstain, wala akong tumutol. Wala. Ay, pero pinag-uusapan dyan yung plenaryo na eh. Oh. Kung talaga bang palulusutin ng buong Kamara Oh. ang impeachment at iaakit na ba sa Senado? Ay, hindi natin alam kung sino madagdagdag. Oo. Pero dun sa 55 na babawi, ay mukhang malabo may bumawi dyan. Ha? Ako sa tingin ko baka may bumawi pa May dyan. babawi dun sa 55? Meron siguro. Bakit? Oo. Baka kasi siyempre, ilang araw pa, kung sabi mo, nagising sa baka ma-realize? Ma-realize na Mukhang totoo yung dalawang kamuting kahoy. totoo yung kamuting ka. Paano na kaya ang mga kababayan ko ngayon dito? No? Makokonsensya? Oo. Oo nga, no? Pag uwi ng bahay, Oo. mainit ngayon, di ba? Yes. Hindi maliligo yan. Oo. Magsasabon yan. Oo. Tapos habang nagsasabon, biglang may lang, ako ang yung iyong konsensya. Oo nga, no? Maaaring sabi, Oo nga. pwede kasi sabi niya, pwede ko pa rin yung panagutin, kasuhan si Inday Sara sa iba pang mga, sa iba pang ano. Tama. Di ba? Bakit Oo. kaya hindi natin unahin na muna ang Bahala ng ombudsman na humabol sa kanyang mga pananagutan na dapat nang kaharapin niya. At saka ang parusa sa impeachment, tatanggalin lang naman eh. Ayun. Hindi ka naman makakabawi ng kahit piso. dyan, eh. Wala. Ang problema dyan, gagastos pa nga ang gobyerno ng malaki. Kasi diba? gusto nila ata, merong ang tag doon, yung perpetual disqualification. Oo, para hindi makatakbo. Hindi makatakbo, wala nang laban sa 2028. Naku. Oo. Oo. Sige. Anong nangyari sa Senado naman? Oo. Mukhang magpapalitan Sa yata. halip daw yata na si Senador Ping Lacson ang mag-privilege speech. Oh. Ay mukhang si Senador Dante Marcoleta ang nag-privilege speech. Ay, pakinggan natin, ano ha? At mukhang gusto yatang palitan, Jen, ang Senate President. Hindi. Wala, hindi ata yun. Uno daw. Iko-codita daw eh. Hindi. Nabasa ko kanina eh. Ganon? May kukudita. Papalitan ng Senate President. Ilang beses yung tangka niya. Sige nga. Tingnan natin. Wala daw pong namumuong panibagong planong kudita laban sa liderato ng Senado sa harap daw po ng posibleng pag-akyat sa Senado ng impeachment laban kay BP Sara Duterte. At muli rin siniguro ng Senado na nakahanda sila sa lahat ng senaryo na impeachment. Kasama na raw po ang posibleng pagharang dito ng minority bloc. Ibabalita po, detalye mula kay Mar Gabriel. Mar? Jen Nelson, tiwala si Senator Erwin Tulfo na walang panibagong kudita ang nagbabanta laban sa liderato ng Senado sa muling pagbubukas ng sesyon ngayong hapon. Sabi ni Senator Erwin, wala siyang naririnig na planong pagpapalit sa liderato para pigilan yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nananatili daw na solido ang suporta ng majority bloc
kay Senate President Vicente Soto III. Maging ang ilang miyembro ng minorya, wala raw na pag-uusapan na palitan si SP Soto. Sabi ni Senator Robin Padilla, wala siyang plano na sumali sa anumang kudita kahit pa sinabi niya noon na nais niyang maging pro-Sara ang Senate President sakaling matuloy ang impeachment. Pero aminado siya na posible raw na harangin ng minorya yung impeachment trial. Pero agad namang nilinaw ng liderato ng minorya na hindi nila harangin ito ang impeachment trial laban kay VP Sara. Sabi ni Minority Leader Senator Peter Cayetano, wala silang napag-usapan ukol sa impeachment. Tiniyak niya rin na handa silang sumunod sa itinatakda ng batas at ng kanilang rules. Tiniyak din niya na magiging patas ang pagdidesisyon base lamang sa mga ipipresentang ebidensya. Muli namang tiniyak ni Senator Soto na nakahanda sila sa impeachment, makalusot man ito sa Kamara o hindi. Kung maipasa daw sa kanila yung articles of impeachment, agad silang magkukonvene bilang impeachment court. Handa rin sila sakaling harangin ito ng minority bloc. Pero paglilinaw ni Soto, oras na mag-convene na sila, hindi ibig sabihin ito na simula na rin ng paglilitis. Gayunman nilinaw ni Soto na lahat ng ito ay spekulasyon pa lang hanggat wala pang nakakarating na articles of impeachment sa Senado. Pero sabi ni Senator Amy Marcos, walang duda na akyat sa Senado ang impeachment, lalo't madali lang daw makuha yung 1/3 ng boto sa Kamara. Kung dati raw dyan ay may banta na maantala yung budget, ngayon daw ay ang banta sa mga congressman at mga senador ay kakasuhan sila sa ombudsman kung hindi boboto pabor sa impeachment kay VP Sara. Jen, Nelson. Ganun pala. No? Kaya meron daw pala iba dyan, sinabpi na yung kanilang salin. Totoo ba yun? Yun nga ang nais nating makumpirma, no? Dahil yun ang sinasabi ni Senator Amy na ang ginagamit ngayon na panakot, no, para bumoto pabor sa impeachment ay yung pagsasampa ng kaso sa Office of the Ombudsman. Lifestyle check daw eh. Kapag hindi buboto ng pabor. Matindi, ano ha? Well, anyway, teka lang. Akala ko ba ay merong pasabog si Senador Ping sa araw na ito? Mar, ano nangyari? Well, hindi na tuloy ngayon, Jen. Yun nga rin ang hinihintay namin. Plano sana na ilatag sa privilege speech yung tinawag niyang chairman's report. Oo. Ito ay naglalaman ng partial report ng Blue Ribbon Committee kaugnay dyan sa flood control scandal. Pero baka bukas o kung hindi sa mga susunod na sesyon ay nakaschedule itong si Senator Ping. Dahil dyan hindi nga nakakuha ng sapat na lagda yung minority report. Kaya ang plano niya ay ilatag yan sa plenaryo sa pamamagitan ng privilege speech. Ayun. Akala ko sabi, Lunes daw eh. Di ba? Ngayong araw na ito. So, merong kadahilanan. Ba't hindi natuloy? Siguro dyan, maraming nakapila sa agenda. Actually, hinihintay nga namin kanina dahil ang sinasabi ngayong Lunes o bukas ay gagawin yung privilege speech. Meron daw sa mga pasabog eh, di ba? Mga tutukuyin na raw talaga, di ba? Mga tao, mga pangalan. Yun nga. Yes, yan. Ilalatag dyan yung mga napag-usapan base doon sa 7 hanggang 8 hearing ng Blue Ribbon Committee. So, yan daw yung dapat antabayanan dahil nakapaloob dyan yung lahat ng nangyari doon sa mga hearing na yon, no? At yan daw sinabi ni Senator Ping na magbibigay daan yan doon sa pagpapatuloy naman ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Pero sa halip na si Senador Ping, mukhang si Senador Marcoleta nag-privilege speech. Ano ba yung pinupunto? Yun nga dyan, hindi natin masyadong dami kasing, alam mo, first day ngayon ng pagbubukas ng sesyon ulit. So napakaraming mga storya na pumutok ngayong araw, no? Kasama na dyan yung planong kudeta raw at itong impeachment ni VP Sara. At kanina rin merong meeting din itong Ethics Committee kung saan binasura naman yung 4 sa 9 na reklamo na nakahain sa kanila. Ayun. Sige. Thank you, Mar. Si Mar Gabriel po yan. Mula po dyan sa bahagi ng Senado. Ano ha? Pasok tayo ng kaya? Mayroong may update ba? Katatapos lang ng privilege speech ni Senator Marcoleta. Ganun. Ano kanya pinunto? Mukhang tinutumbok niya yung mastermind dyan. Ganon? Di parang press con din yan. Chabit.
Hindi magkaiba. Pero magkaiba? Magkaibang tao? Mamaya. Oo, tingnan natin. Halos magkaiba ng ng paliwanag, pero mamaya tingnan natin kung Sige. makuha natin. Mga ilang minuto ba yung kanyang ano? Maikli lang eh. Maikli lang? Oo. Balikan natin. Magbi-break lang tayo para Yes. eksakto. Oo. Sige. Pakinggan natin mamaya yung privilege speech si Senador Rodante Marcoleta kung tungkol saan ba yan. Ano, ha? Yes. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Uy! Ay, naku, pakinggan niyo pong mabuti ito, ha? King's Herbal Plus, the most iconic and trusted brand of food supplement in the market. 100% all natural and organic with 80 powerful ingredients, different fruits, herbs, and vegetables that is diversified together to create a dynamic liquid supplement that's help your body get the nutrition it needs to remain healthy. King's Herbal Plus, locally manufactured products. May kompletong nutrisyon, kapartner sa araw-araw na sigla at proteksyon. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, araw-araw. Importante, araw-araw. Kasi ubus na tayo supply mo eh. Wala na eh. Ganun ba? Di ba? Imbitahan ko si Ate Sam magpunta dito sa himpilan. Gusto na natin bumili. Kaya lang, kapos tayo ngayon eh. Hingi na natin. Senator Marcoleta tayo. Tinutumbok niya dito, Jen. Sino ang mastermind sa anomalya? Nagtatanong siya na sinagot din ba niya o paano? Pinaliwanag niya kung paano natin matukoy. Oo. Ano, pakinggan natin? Pakinggan natin. Sige. Mukhang maganda Punta tayo ng Senado. Sige. Pakinggan natin ang privilege speech, Senador Rodante Marcoleta. Mr. President, distinguished colleagues, I rise on a matter of personal and collective privilege, one that strikes at the very heart of public accountability, the integrity of our institutions, and the trust reposed upon us by the Filipino people. On September 25, 2025, former Speaker Martin Romualdez was implicated in the flood control scandal after retired Marine Sergeant Orly Gutesa testified during the Senate Blue Ribbon Committee hearing that the lawmaker is a leading figure in this scandal. Gutesa alleged that as a security aide to former Congressman Saldico, he was tasked to carry and deliver suitcases containing basura, a hideous term they used for files of cash, approximately amounting to 48 million pesos each. He recounted that on one occasion, they brought up 35 suitcases for delivery to a residence identified as that of Martin Romualdez at 40 McKinley Street, Taguig. For 7 months since she was implicated by Gutesa, the former speaker remained silent. Only now has he spoken through a video statement dated April 21, 2026, where he finally addressed the allegations surrounding what is now one of the largest systemic looting of the national treasury in our nation's history, the flood control scandal. Ngunit imbes na maliwanagan ang taong bayan ang kanyang mga pahayag, ay lalong nagbunga ng mas maraming tanong kaysa sagot, Ginoong Pangulo. At first glance, the statement appears to be a defense grounded in law, process, and institutional structure. But upon closer examination, Mr. President, this is not a clarification but a calculated narrative. And it is our duty as members of this chamber to dissect this narrative, expose its inconsistencies, and ensure that the truth is not buried beneath rhetoric. His justification for his prolonged silence, an alleged act of respect for the legal process. But lest we forget, this is the same individual who declined the invitation to appear before the Senate to answer questions under oath.
The same individual bestowed upon the inter-parliamentary courtesy by the chairman of the Blue Ribbon Committee. Let us be clear. Respect for the legal process is not measured by selective participation. It is demonstrated through full and transparent cooperation, especially when public funds and national interest are at stake. Silence and inaction become complicity. He further claimed that he has cooperated with the Independent Commission for Infrastructure, or ICI, submitting affidavits and documents. But this alleged cooperation was done behind closed doors, without public scrutiny and without any verifiable records accessible to the Filipino people. Until now, when he conveniently authorizes its release. Why only now? Why at a time when the narrative is tightening, when testimonies are emerging, and when key personalities are poised to re-enter the jurisdiction of our laws? Mr. President, timing is everything. And in this case, timing speaks volumes. Let us now address the core of his defense, the claim that he cannot be the mastermind because the budget process is collective, multi-layered, and shared across branches of the government. The former speaker asked, how can I be the mastermind? But the question itself is revealing. By contesting only the label of being the mastermind, he implicitly concedes that he was part of the very system he enabled, the corruption in flood control projects. He deliberately tried to downplay the role of leadership within that process. The issue then is no longer whether wrongdoing was committed, but the extent of his role in allowing it. Mr. President, those of us who walk through the halls of Congress know this. Nothing moves in the House without the imprimatur of its leadership. The Speaker of the House is not a ceremonial figure. He is not a just passive participant. He is the central authority who controls the legislative agenda, influences committee outputs, and ultimately determines what reaches the plenary. To say that the Speaker is merely one voice among many is to paint a picture of the House that is devoid of reality. Mr. President, alam po nating lahat ang kalakaran sa Kongreso. Nasa kamay ng liderato ang kumpas na magpapasulong sa anumang inisyatibo. By asking how he can be the mastermind, the former Speaker hid behind the complexity of bureaucracy. He repeatedly and thoroughly discussed the entire budget process while also passing the blame to the executive in line with its oversight on implementation and in line with the principle of command responsibility. But, Mr. President, the records of previous congressional and Senate hearings can attest to the fact that corruption does exist within the entire budget process, from budget planning by the executive to budget deliberation by Congress to implementation by the agencies and down to the final scrutiny by the Commission on Audit. To be more specific, while the executive submits the budget proposal, the House leadership decides which amendments are made during the bicameral conference. This is where the real flood control happens, not in the control of rivers, but in the diversion of funds. Sir, the Speaker's defense further falls apart the moment he passes the buck to the former Senate President, Chis Escudero. Senator Escudero led this chamber from May 2024 to September 2025, thereby overseeing the Senate budget deliberations for only the 2025 national budget. Romualdez, on the other hand, served as the House Speaker from July 2022 to September 2025, overseeing the full cycle of three national budgets, 2023, 2024, and 2025. Mr. President, the former Speaker also issued a statement that should deeply concern this institution and the entire nation. He declared that he will not go alone and that he knows many things about the current and the past administrations. What does this mean?
This is not only a tacit admission that he is part of the whole mess, but also his preparedness to drag all others involved with him. Para bang sinabi niya na kung babagsak man siya, Ginoong Pangulo, hindi siya papayag na siya lang ang mag-isa. Hihilahin din niya ang iba pababa kasama niya. Is this a veiled threat, Mr. President? Is this an admission of knowledge of broader wrongdoing? Or is this an attempt to leverage information as a shield against accountability? If he indeed has knowledge that could implicate others, then he has a duty, not a choice, to disclose it fully and immediately. Truth is not a bargaining chip, Mr. President. It is an obligation owed to the Filipino people. Mr. President, let us not be distracted by narratives of victimhood or claims of political persecution. The issue before us is simple. Public funds intended for flood control, funds meant to protect lives, livelihoods, and communities have been misused, diverted, or rendered ineffective through systemic anomalies. If you create, or worse, deliberately tolerate, as the Speaker, an environment where anomalies are allowed to fester and flourish, where corruption becomes blatant and normalized, then you are not merely complicit. You can be also a mastermind. If you appoint a committee chair who not only overlook the red flags but also helps facilitate widespread corruption, you are answerable. You cannot invoke command responsibility in other departments, yet isolate yourself from the doings of your own chamber. If you preside over a system where questionable allocations persist year after year, you are accountable. Mr. President, accountability cannot be selective. It cannot be convenient. And it certainly cannot be avoided through technicalities nor rhetoric maneuverings. The Filipino people are watching. They are demanding answers, and they deserve nothing less than the full truth. Ang sabi po nila, Ginoong Pangulo, huwag ninyo kaming linlangin. Huwag ninyo kaming paikutin. Ang katahimikan at pagbulag-bulagan ay hindi kawalang kaalaman, bagkus ito'y pakikiisa sa katiwalian. Kapag pikit mata o tikom bibig, ninyong hinayaang mag-ugat at mamayagpag ang anomalya, hindi po iyon inosenteng pagkukulang, kabilang na kayo sa sistemang nagbibigay daan sa paglaganap nito. Mr. President, this representation calls for a relentless pursuit of truth, wherever the evidence leads, whoever it implicates, and whatever the consequences may be. Because in the end, the integrity of this institution and the future of our nation depend on it. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. So, yun, Nelson. Wala bang nagtanong after na, ano? Na, di ba usually yan, may magtatanong. Wala yata. Nag-break Wala na. na agad eh. Oo. Ayun. So, ang gusto niyang tukuyin, Nelson, Oo. ang binabanggit nitong si dating Speaker Martin Romualdez. Ang Yung gusto kanyang niyang video. sabihin dito, Jen, kung merong nang nagsalita at nagsasabi na hindi ako mastermind, pero pagka ako ay dinamay nyo, lahat tayo, Sama-sama tayo sa kumunoy. tayong babagsak. Ang ibig niya sabihin dito ay, ibulgar mo na. Di ba? Yun na nga. Hindi mo pwedeng alam mo, tapos pipiliin mo lang kung kailan mo sasabihin. Di ba? Parang ganun eh. Tapos, ang pinatutungkulan din niya dito ay ang Senado, particularly Senate Blue Ribbon Committee, Chairman. Di ba? Kasi kung kapansin-pansin nga naman, natahimik eh. No? Doon sa mga development na ito eh. Na para bang parang walang nangyari.
Sa kabila ng may malalaking Development. 18 dating sundalo, yung pagsasalita ni dating Speaker Martin Yeah. Romualdez. Kung ano yun, sabihin, kung sa part ng Blue Ribbon, ay malaking... dapat ano ka na doon? Malaking pangyayari. Yun pala. Sige. Ganun ka na agad. Tugay-gayin agad natin yan. Yes. Oh. Oo. At ang dagdag pa niyan dito, kung tatahimik tayo, habang may mga ganitong pangyayari, isa lang ang ibig sabihin nito. Kahit ayaw man natin, kasabwat tayo. Kung tahimik tayo, kapag ka merong ganitong mga development, hindi tayo umiimik, aaminin man ang hindi, may tuturing kang kasabwat. Mabigat yan. Yung tono ba ni... Hindi ko kasi napakinggan yung kay Chavit. Ano naman ba tono ni Manong Chavit? Tinutukoy naman niya dito, Jen. Doon daw sa, ilan ba yun? 5,500 ba yun na flood control project? Buong Pilipinas, yes. Mahigit 5,000 yan. Buong Pilipinas. Na binanggit daw ng Pangulo na kumpleto noong 2024, SONA, pina-check na daw niya sa mga local, di ba ito si Chavit, naging presidente ng... League of Governors ata, parang gano'n, ano? Tsaka League of Municipalities. Ayun, pina-check niya daw sa mga locality, sa iba't ibang panig ng bansa, mukhang lumilitaw na wala daw non-existent yung 5,000 flood control project na yon. Gano'n? Ibig sabihin, mga ghost mga ghost project daw yun lahat. Gano'n? Nako, ang bigat din nun, ha? Meron pa nga 5,000, di ba, rainwater harvesting. Yun pa. Dati, hinahanap nga natin yun. Yung binanggit din sa SONA yun, di ba? Pinapahanap nga natin yun. Yun. Parang wala nga. Nasaan ba yun? Ganun din karami yun eh. Yun nga. Nako, So, iba naman pala yung linyada ni Manong Chavit. Ayun. Yung kanya naman ay yung sa mga ghost project na binanggit ng Pangulo. Nako. Kasi ngayon, Nelson, May na ngayon, May, June, July, halos 3 buwan na lamang magsosona na ulit. July. Diba? Tama. Huling Sabado ba? Monday. Huling Lunes. Third Monday ng July. Yes. Doon ang sona ng Pangulo. Ano bang petsa matapat yun? Parang 27 ata yung Lunes eh. Hindi ako nagkakamali. Tingnan natin sa kalendaryo ko. Kasi, 1 taon na nang sinabi ng Pangulo na mahiya naman kayo. Diba? Yun ang nag-trigger ng investigasyon ng lahat eh. Yun nga. Diba? Siyempre, nakakahiya naman na nagsalita ang Pangulo, wala kang aksyon. At pagkatapos ng SONA pala, biglang nagbulungan yung mga congressman. Sino ba pinariringgan ng Pangulo? Sino ba diba? Nandun ang Pangulo, nag-SONA eh. Pagkatapos daw nung kanyang SONA, nagbulungan tuloy ang mga mababatas. Ano sabi? Bagamat nagpalakpakan, sino pinariringgan? Ganun. Palakpakan. Sino? Sabi na, ikaw yun. Mukhang tayo yata. Ganun, ano? At saka, yun na po ang, nagsunod-sunod na yung mga investigasyon ukol sa bagay na yan. Yes. At ang sabi, ay dapat mayroon talagang big fish na managot. Yes. So pagdating ng SONA, mag-report ulit ang Pangulo. Sa July, oo. Sino na ang mga napanagot? Ano na nangyari? 1 taon na nakalipas. Ang sasabihin ba ng Pangulo, wala pong nahiya sa kanila, mga kababayan. Hindi po sila nahiya. Diba? May mas nakakahiya ngayon dyan. Alam mo kung sino? At Mas kung nakakahiya. bakit? Mas nakakahiya. Kasi yung sinasabi ng presidente ay okay lang yun kung mababatas ka kasi gumagawa kayo ng batas no? Totoo. Mas nakakahiya kung ikaw na yung nag-i-implement. Sa executive na yan. Sa executive na yan. Alam mo ba, may bago ngayong lumitaw. Nako! At ito may picture. May resibo. Picture lang, hindi resibo. Hindi, nagbayad data eh. Kasi ngayon ang resibo, marami nang ibig sabihin eh. Ito picture. Ganon. Picture lang. Nilabas ang picture. Nilabas ni Kong Lian Libiste ang isang larawang kupas. Wow.
At siya'y kumanta. Ipa-picture paint sa Akala ko larawan ko pa. Pakita mo nga yung picture na yan, ha? Ipakita mo, aling larawan ba? Hindi ko nakita yan, ha? Hindi ko alam Ito yan, daw ha? po ay picture nila ni Congressman Garjola. Garjola, okay? Oo, binibintangan niya na ano, Oh, yung, na operator, di ba? Oo, isa sa yung pinakamalaking ano daw, Oo. operator dyan sa Kongreso. Katabi si noon ay, ewan ko kung anong finance secretary pa siguro dito. Ralph Recto, ayan o. At dyan daw sa tagpong yan ay siya ay nire-recruit na suportahan si Vilma Santos Bilang gobernador ng ng Batangas. at Ay, di last elections lang ito. mayroong pang mga ano dito, dyan. Usapan tungkol sa mga kung ano-anong mga project. Nakalagay doon sa inalok ako ni na Secretary Ralph Recto Oo. at Kong Edwin Garjola Oo. na maging partner nila. Partner sa negosyo. Oo. Ito ang picture ng meeting kung saan hiningi nila ang tulong ko para sa kampanya nila Vilma at Lucky. Aha. BL ang hand sign ng B. Lucky. Ayun. Hinilingi ako sa Kongreso ng oras upang ilahad ang modus nila para sa ikabubuti ng bayan. Nag-comment si ES, Ralph Recto. So nabasa niya. Oo. Ay, ang comment, the guy is crazy. Ang sabi naman ni Lian Libiste, hindi ito AI, di ba, Ralph Recto? Kasi ang mga lumalabas ngayon dyan, yung mga... Nagkakapersonalan ngayon sa mga Batanggenyo, ha? yung mga nagtatanggol kay Recto, ang dami, ha? Mga vlogger. AI, yung picture na yan kasi yung mga daliri nila. Hindi naman normal yung daliri. Yung pala naka-hand sign pala yun. Hand sign yan, oo. VL. At saka sa AI dyan, ang magsasabi niya na yung mga kasama. Aba, yun nga, Ralph Recto. Yes. AI nga ba yan o hindi? Yan ang So problema. yung Garjola nasa gitna, naka-blue. Oo. Tapos sa gawing kanan ni Garjola, si Lian Libisa nakaputi. Yun, oo. Tapos itong nasa tabi. Hindi natin kilala Hindi yan. ko kilala. Yung tapos naka-brown? Ralph Recto. Ralph Recto. Oo. Ayun. Yan ngayon ang pinag-uusapan sa social media. Noong time na yan, magkakasundo pa sila. Ganun ba ibig sabihin? Nire-recruit siya. Nire-recruit. Oo, nire-recruit pala. Ayan, no? Inalok ako na maging partner in crime. Banta kayo mo, the guy is crazy. Oo. 6.4K, mga tawanan pa. Oo. Aba. Hinamon din niya. Sumagot naman ang ano. Hindi to AI, di ba, Ralph Recto? 3,300, iba-iba namang mga emoticons. Yes. Ba? Iyan ngayon ang laban. Hindi ang labanan, ano? Mga Batanggenyo ngayon, abay kabayan, ano gang nangyari? Hala! Ayan pa, Noong bata pa ako, ginagalang ko si Sec Ralph Recto dahil kaibigan siya ng aking ina. Nanumpa pa ako sa kanya bilang paggalang. Ba? Ngunit nang simulan kong imbestigahan ng DPWH Batangas at ang kumpanyang konektado sa mga Garjola, sunod-sunod na mga atake sa akin na sinasabing may kinalaman sa mga Recto at Garjola. Nako po. Nananawagan ako sa Kongreso na imbestigahan ang koneksyon ni Garjola kay Recto. Nako. Lalo na ngayong executive secretary niya siya. Dapat ring suriin ni Pangulong Bongbong Marcos kung may tumutulong kay Garjola mula sa loob ng Malacanang. Ba't magkaibigan ba si Garjola at saka si ano? Kita natin yung picture nga Hindi, baka naman nire-recruit din si Garjola. Hindi kaya. O kaya naman si Ralph Recto nire-recruit nila. Hindi kaya ganun. Pero ang alam ko, si Garjola kahit kailanman hindi nabanggit yan. Na? Na ipinatawag kahit saan. O natanong man, di ba? Hindi. Wala. Yan ang sinasabi natin. Kasi mabigat pag nagturo si Garjola, baka may turo natin. Yan ang sinasabi natin. Wala akong untouchable yan, kumbaga, di ba? Oo. Mukhang mahirap daw ang mag-asawang Diskaya pag tinapat mo kay Garjola. Ayun nga. Nako po. Ay, nako. At Kawawa dahil naman. dyan, abangan natin ang susunod na kabanata. Ayan Nason. nga, sana magkaroon ng bunga, no? Bumati na lamang tayo ng happy birthday to Elena Tuason Publico mula po sa San Diego, California. Aba, happy birthday po. Happy birthday to Ka Jo Estrella mula sa Santo Cristo, Gapan, Nueva Ecija.
Ayun. At happy birthday to Nelson. Nelson, birthday mo pala? Hindi ako yan. Reyes. Yun. Yun. Happy birthday to Emmy Grace Medrano. Ayan. Happy viewing kay Kuya Mark Gargiano diyan sa New Era University. Yon. Hindi po pala Gargiola, Gargiano. At syempre, samantalain ko na rin Nelson, ano ha? Sa araw na ito ay binabati ko po ng happy 30th birthday. Yan. Ang aking butihing may bahay. 30th Anniversary. wedding anniversary. Yun! Anniversary. Oo, sapagkat sa araw po ito ay May 4, tama ka magkamali dito? May 4. 1996, Oo. 30 taon ang nakalipas Ay? ang aming pag-iisang dibdib Yun. sa Pasay, At ang sa lokal inyong ng Pasay. sumpaan. Yes. aha. At dahil dyan, 30 years na po. Akala ko. dahil dyan. Akala ka nung kakain tayo eh. Ito, baka ito magpakain eh, ha? Sino yan? Congratulations kay Ella May del Rosario. Ay, Ella May! Alam mo ba na siya ay Dean's Lister ng NEU? Anak ni Kuya Odel yan. Hindi nga ako makapaniwala. Oo, mana sa nanay, Kuya Odel. Manamaya kay Lilia del Rosario. Kanyang nanay. Yan. Yan. Yun pa. Oh. Ayos. Congratulations. Oo. Ano, ha? At sana'y manatili kang Dean's Listers. Yan. At pag nagkataon, laudo yan. No? Sa graduation, Nason. Oo. Si Pakibati daw po ito, happy birthday kay King Fai Aaron Plomantes. Greetings here from family and friends sa Hong Kong. Ayan. Mula daw po kay Bino at kay Loida. Habol ko Ayan. lang to, kambal daw to, nagpapabati, ha? Adelon Dave Indaya at Aaron David Indaya, binabati ng kanyang nanay na si Jenny na nasa San Sebastian, Spain. Ayos. Ayos na ayos po yan. Ang Kuya Odel, Kuya Odel, at saka Aresti Bugarin. Si retired General James Brillantes, nakatutok din po sa ating palatuntunan. Salamat po ng marami sa inyo. So, okay na tayo. Ang ganda ng mga paksa. Marami pa tayo siyang tatalakayin. Oho, matindi itong nangyayari ngayon sa paligid natin. Pero ganun pa man, chillax-chillax lang tayo, ha? Unahin niyo pong asikasuhin yung sarili nating bulsa at sarili nating sikmura. Huwag tayong mag-focus sa politika. Ayaw. Yeah. Ito na po ang ating palatuntunang sa ganang mamamayan. Ang programang paborito ng bayan. At sa umaga, alas 5, mga balitang kompleto, totoong 100%. Bye!